Christmas and a Happy New Year. and a Happy New Year. Sabi mo, pwede pa. Pwede pa. Amen? Sabi niyo po, wow. Hindi mo. Mga kapatid, pahiram po ng inyong pandinig at tatanungin ko po kayo, huwag po kayo magsinungaling. Sino po yung handa ng makinig ng Word of God? Taas ng dalawang kamay, sumigaw. Woo! At akin na pong ihain sa inyo ang mensahe ng Panginoon na nagpapagaling, nagbabago ng buhay. Our message for tonight was entitled, How to Please God. Sabi natin, how? How? Ulit, mas malakas. How to To please please God. God. So tignan natin ng sumandali, mga kapatid ko minamahal, paano nga po ba tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos? O paano nga po ang Diyos ay malulugod sa atin? Are you listening? Amen. Now, first things first, dito pong tingin sa harap sa magandang lalaki ng kaunti. Unang tingin sa lahat, tingnan muna natin yung salitang to please. Sabi natin to please. To please. Yung salitang to please, no? Mga kapatid na mahal, ang kahulugan niya, mga kapatid na mahal is this. The word please simply means to make someone happy or satisfied. Sabi natin, to make To make someone happy, satisfied. San Juan po, doon po yun sa Manila. To make, To make happy. ayun, San Juan ba talaga? Ayun, someone. To make someone happy or satisfied. Ibig sabihin, in one word, magbigay lugod. Sabi mo sa iyong katabi, Katabi. New Year na ulit. New Year. Nakapagbibigay lugod ka ba kay Lord? Amen. Magandang katanungan yan sa atin, ano? Amen po ba? Amen. So dapat, kung ang buhay natin ay nasa Panginoon, anumang araw, anumang buwan, brothers and sisters, sa bawat oras at araw dapat, tayo po higit sa lahat ang ating pinakahangarin ay makapagbigay lugod sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sapagkat kung inyo pong brothers and sisters, para sa inyong kaalaman, brothers and sisters, pero bago yan, ang tanong ko po sa inyo is, sino po dito yung nagnanais? Naghahangat? Amen. Nabigyang lugod ang Diyos. Yung malugod ang Diyos sa Kanya, taas ng dalawang kamay, sabihin natin, ako. Ako. Ako ang nagwagi. Amen? So brothers and sisters, sabi ko po sa inyo kanina, FYI, for your information, God is looking for someone that pleases Him. Kung babaybayin natin ang Bible, ang Panginoon po ay mahanap, tumitingin ng mga taong makapagbibigay kaluguran sa Kanya. Kaya nga si Apostle Paul ay may binanggit sa kanyang sulat sa mga taga-Maysilo. Ngayong gabi nito, doon po sa Romans chapter 12 verse 1, and I urge you, sabi ng Apostol Pablo, ako'y namamanig sa inyo. Ialay ninyong yung sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Mahalagang tingnan natin na sa buhay kong ginagawa, sa buhay kong paglilingkod, meron kaya itong epekto? Meron kaya itong impact? Sabi niyo, meron kaya itong impact? Meron kayo ito. O meron kayang impacto pa? Kasi hindi pwedeng walang nagbabago. Kailangan meron. Dahan-dahan, unti-unti. Kaya nga, sabi natin, bagong taon, Bagong taon. alam mo, bagong shampoo. Ngayon ba yun? Sabi natin, bagong taon, Bagong taon. bagong simula, Bagong simula. bagong pagkakataon. Bagong pagkakataon. Amen? Amen. So, tingnan natin, brothers and sisters, how to please God. Sabihin natin, paano? Anong gagawin ko niyan? Dalawa lang kayo sumasagot. Sabay-sabay para mas masaya. Paano? Paano Malulugod ang Diyos. malulugod ang Diyos? Gusto niyo bang malaman? Amen. Tatlong bagay ang gusto pong i-impart o ituro sa inyo ngayong gabi ito. First things first, number one. Sabi nito, no? Brothers and sisters, una, be obedient. Sabi natin, be Be obedient. obedience. Sa madaling sabi, mga kapatid pinamahal, sa madaling salita, ang ibig sabihin niyan ay maging machonorin tuloy. Iba naman yan, no? Kasi merong macho no? Machonorin. Kaya pag sinabi ng misis, umuwi ka ng maaga talaga, talagang maaga siya. Hindi na umaga. Di ba, brother? Amen? Sabi natin, maging masunurin. Maging masunurin. Now, tingnan natin. Ang sabi dito, obedience is, ano daw po yung obedience? Yung pagiging masunurin? Ang sabi dito, no? Ang pusong pagsunod sa Diyos, o yung pagiging masunurin sa Diyos, naginig ko ba kayo? Amen. Amen? Ito yung pagmamahal. Amen? Ito yung sinasabing
yung pusong pagsunod sa Diyos, merong pagmamahal, may pananampalataya, may pagtitiwala. Amen po ba? Amen. At hindi lang basta, brothers and sisters, gawa ng utos. Nakikinig po ba kayo? Amen. Katulad sa atin, hindi mo sinusunod yung utos ng sino pa mang nakakataas sa iyo. Amen po ba? Maging Amen. ang minamahal mo ng basta-basta lang. Maliwanag po ba yun? Amen. Kasi hindi po pwede, bakit ka nandito? Kasi gusto ko eh. Ba't pumapalakpak ka? Kasi pumapalakpak din sila eh. Dapat, brothers and sisters, yung ginagawa natin, may epekto sa buhay natin. Amen. Dapat yung ginagawa natin ay may rason. So, kung bakit tayo sumusunod, hindi lang dahil basta makagawa. Kung bakit tayo sumusunod, kasi nandun yung atin po tinatawag na pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Amen. Amin po ba? Amen. At pagtitiwala sa Kanya. Sabi mo, dapat ganon. Dapat ganon. Kaya ka sumusunod, Kaya ka kasi sumusunod. mahal mo ang Diyos. Kasi mahal mo ang May Diyos. pananampalataya ka. May At pananampalataya ka. pagtitiwala sa Kanya. At pagtitiwala Gets? sa Kanya, gets? Palakpakan natin ang Panginoon. Philippians chapter 2 verse 8, Christ exemplified yung tinatawag natin total obedience. Sabi natin total Total obedience. Walang tawad. Anong sinasabi ng Bible dyan? Sabihin natin ng sabay-sabaw. Sabay-sabay. Sabi natin, siya'y Siya'y nagpakumbaba nagpakumbaba at sumunod sa Diyos at sumunod sa Diyos kahit hanggang kahit hanggang kamatayan kamatayan sa krus. sa krus. So napakahalagang factor po yan when it comes to pleasing God. Una, na mahalagang bagay upang mabigyan natin ng lugod ng Panginoon ay yung tayo po ay maging masunurin at hindi masuwayin. At isa sa nakahihipo sa puso ng Diyos, one of the many things that touch the Father's heart is what we call obedience. Sabi natin, pagsunod. Pagsunod. Ha? Pagsunod. That's number 1. Let's go to the next, number 2. Sabi natin, number 2. Number 2, Be humble. be humble. Hindi be humbug. Sabihin mo sa katabi mo, dapat Dapat tularan mo si Kristo. tularan mo si Kristo. Huwag kang pabida, huwag kang pasiklab, Huwag kang pasiklab. simplihan mo lang. Simplihan mo lang. Paging sa paglilingkod, dapat gano'n lang tayo. Amen. Silent lang. Diba? Uubay lang. Kahit ko lang pamasuntin. Palakpakan natin sila. Maparinig ka ba? Hindi naman. Now, sabi rito na Jesus as the ultimate example na titignan natin of humility. Jesus is the ultimate example of humility. Pagdating sa usaping pagpapakumbaba, wala pong ipapares kay Lord. Amen. Wala nang may kukumpara sa kanya parang kanta, di ba? Pwede bang kumanta? Kasi pag-aayos nyo, wala naman kayo magagawa. Hawak ko yung microphone kanta. Di ba? Anong sabi ng awitin? Di ka maikukumpara. Di ba? Sa kahit na kanino pa man. At yun po yung totoo. Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Basa. Sabi niyo po, basa. Basa. Anong sabi nito? Si Jesus ay Diyos, pero hindi niya ginamit ang kanyang karapatan bilang Diyos para sa sarili. Tingin po kayo sa akin, may mga tao, hindi lahat, pero meron. Ginagamit yung kanilang poder, ginagamit yung kanilang posisyon para sa kanilang sariling ganansya, para sa kanilang sariling kapakinabangan. Amen. Pero hindi ganyan ang Panginoon. Hindi niya ginamit na karapatan ang pagiging anak ng Diyos para sa kanyang sarili, para magkamit ng pera, para tumikat. Amen? Amen. Kaya dito dapat ang sikat lang, hindi sikat Chopoy, kundi si Jesus. Kaya sabi mo, Lord, Lord, Ikaw ang maghari sa buhay ko. ikaw ang maghari sa buhay ko. Including that, pinili niya ang maging alipin, katulad ng tao, upang magsilbi at magligtas. Maliwanag yan, the Gospel according to St. Matthew, He came not to be served, but to serve. He gave His life as a ransom. Binigay niya ang kanyang buhay para sa ikaliligtas ng marami. Para magsilbi at magligtas ng maraming kaluluwa. And thirdly, mga kapatid, how to please God? Sabi natin, paano malulugod ang Diyos?